Pilipinas, oras natin 5 minuto makalipas ang 10:10 ng umaga. Dahil hindi tumitigil sa pagkayod ang mga manggagawa, tuloy din ang ECC sa proteksyon sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho. Higit 5 taon nang umaalalay, nagbibigay kaalaman, benepisyo at inspirasyon. Hatid ng DZRH at ECC, Employees Compensation Commission. #ECC, Work-Related. Kasama ang action woman ng ECC, Executive Director Attorney Kaima Velasquez at sina May Binauhan at Yuel Reyes. #ECC, Work-Related. Sagot ka ng Employees Compensation Commission. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Happy Wednesday morning. Ngayon po ay ka-28 tayo sa buwan ng Mayo. It's May 28, 2025. Muli po, welcome back sa ating #ECC Work Related. Hatid pa rin po sa inyo ng Employees Compensation Commission. At syempre kasama pa rin po ninyo yung Wonder Woman, May Binauhan po lamang, at ang ating pong co-host ngayong umagang ito sa ating Happy Wednesday morning. Lagi-lagi. Gandang umaga. Ang ating Executive Director, Attorney Kaima Velasquez. Thank you, Miss May. Thank you. At magandang. Gusto ko gawin lagi yung line 1 na yun eh. Magandang Wednesday morning. Kayang-kaya. Mahirap eh. Medyo Kayang-kaya. matigas ang dila, Miss May. Ano yan? Trained for all the years na ito yung work mo, diba? So, yung pinakamahabang magandang umaga. Yun na yan. That's it. Magandang umaga sa ating mga listeners at viewers. Siyempre, magandang umaga sa ating mga ka-ECC. Alam mo, Miss May, nung last week, diba, napaka ganda ng ating naging discussion kasi kasama natin si Commissioner Alan Montaño, yes, na tumatayong representative ng ating mga manggagawa sa loob ng Komisyon ng Employees Compensation. So, nakakatuwa yung experiences na narinig natin sa kanya kasi dahil sa mga insights ni Commissioner Montaño, mas naging malawak yung ating understanding. Ano yung mga kailangan nating mga gagawa at ano ang magagawa natin para sa kanila. Tama ka dyan, Idikay. Talaga namang marami tayong mga natutunan doon sa ating last episode kasama si Commissioner Alan. Pero sabi nga natin doon sa mga nabanggit natin sa ating talakayan, yung mga pagkakataon na komplikado yung naging pagkakasakit o pagkakaaksidente po ng ating mga manggagawa o yung mga possible na ma-deny yung approval po ng EC claims. Pero inaalalayan pa rin naman ng ECC para maiapela. Oo nga, Miss May. At para mas maintindihan syempre natin mga ka-ECC, yung mga ganyang usapin, pag-uusapan natin yan at hihimayin natin ng mas marami sa ating discussion. So, mamaya magbibigay ulit muna, mamaya i-discuss natin yan. Pero sa ngayon, magbigay muna tayo ng inspirasyon sa ating mga ka-ECC. Oo nga, at maganda yung kwento ngayong umagang ito, Idikay. Oo nga, Miss May. Kasi ang kwento ng pagbangon natin ngayong umaga, syempre inaabangan na ating mga listeners at viewers, yung kwento ng pagbangon ni Mr. Nonilon Matillas ng Dasmariñas, Cavite. So si Tatay Nonilon, dati siyang seafarer at ngayon, ang pangunahing trabaho niya noon, kusinero. So, chef, diba? Parang ganyan. Nakakalungkot lang, Miss May, kasi nadulas lang siya sa trabaho. So, simpleng aksidente yung nangyari sa kanya, pero naudlot nito yung kanyang kabuhayan at yung kanyang pagbabarko. Pero yun ang mahirap pagka yung konting dulas lang pero yung impact nun yun yung nakaka-surprise, Miss May, kasi minsan maliit na aksidente na hindi mo inaasahan. Talaga yun nga yung ibig sabihin ng aksidente, 'di ba? Hindi inaasahang pangyayari. So sa kanya hindi naman siya napaso, hindi siya nahiwa. Siya nadulas lang talaga, yung normal day-to-day na pangyayari. Pero kahit na ganito yung nangyari kay Tatay Nonilon, syempre nagpursige siya at ngayon malalaman natin kung ano yung kanyang pinagdaanan para magbigay ng inspirasyon sa ating mga nakikinig at kung paano siya natulungan ng ECC. Yes, kaya eto na.
Sabay-sabay na po nating pakinggan at of course panoorin para ma-inspire din tayo sa pagbangon ni Tatay Nonilon at alamin po natin paano nga ba siya natulungan ng Employees Compensation Commission. Ito na idikay ang kwento ng pagbangon ni Tatay Nonilon Mantillas. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho. Mula mismo sa mga bumabangon at nakabangon sa tulong ng ECC. Narito na ang ECC, Kwento ng Pagbangon. Sa hirap po ng buhay ngayon, mahirap talaga maghanap ng katuwang tutulong, lalo na sa sitwasyon kung ganito. Dating kumikita po sa barko, ngayon po wala. Buhay na po yung idinugtong nila sa akin. Ako po si Nonilon Mantillas po, at 57 taong gulang. Ang trabaho ko po sa barko ay bilang isang kusinero. Nung nangyari po yung aksidente, nag-iisa lang po ako kasi kanya-kanya po kami ng area ng trabaho. Yung trabaho po, maghapon muna ng trabaho, then magre-receive ng provision sa hapon. Masyadong marami po yung provision. Inabot po ako ng mga 10 or 11 p.m. Sa sobrang kapaguran, noong nag-arrange po ako ng dry provision, pababa na po ako ng 3-step na hagdan lang. Then, yung step backward ko po, na-slide po ako. Kaya bumagsak po ako ng una yung likod ko. Nung sumunod na araw po, pagkatapos ng aksidente ng gabi, siyempre, tulog ko lang. Na-expect ko, kinabukasan ng umaga, wala na yung sakit. Pero nung tumagal na yung 2 weeks, na masakit pa rin yung nararamdaman ko, doon na ako nagsabi kay Kapitan na kung pwede pa-check up ako dahil iba na nga yung sakit na nararamdaman ko. Yung pong panahon na yun, ano pa po yun, bali panahon pa ng COVID, hindi pa totally dinedeclare na walang COVID. Kaya yung panahon na yun, mahigpit pa rin sila na magpasampa sa barko, bumaba sa barko, mahigit po 2 buwan bago ko na-check up. Medyo mahirap po. Kahit mahirap, talagang tuloy pa rin ang trabaho. Kahit masakit, tiisin lang. Nung dumating na po kami ng Russia, nung malaman ng doktor yung sitwasyon ko, nire-recommenda niya ako na orthopedic specialista po na titingin sa akin. Bali, halos 4 na buwan po bago ako nakauwi sa Pilipinas. Ang inirekomenda po ng doktor ay total hip replacement. Na yung pong total hip replacement, bali yung joint po, ito po, pinutol po itong buto rito. Tapos, nilagyan po ito ng bakal papasok. Binarina dyan. Tapos, may roskas yun, nilagyan po ng bola na replacement. Yung taas naman po, may cap, binarina din po ito. Tapos, nilagyan din po yan ng cap bago po siya pinagtugtong. Ito po ang part na ito. Dito po biniyak. Mga 5 inches po yung haba na inopera sa akin. Nung maoperahan po ko, sinabi ng doktor, tinanong ko muna. Sabi ko, Dok, mga ilan buwan ang recovery? Ang sabi niya, mga 6 na buwan, pwede ka na ulit magtrabaho. Pero nung maopera na, yung sakit na masakit talaga, hindi pwedeng walang kaagapay. Sabi ko, mahirap pala. Kaya ang nasa isip ko po noon, gumaling na lang. Pero yung pagbalik sa barko, parang hirap po isipin na hindi na makakabalik kasi unang-una po, financial na pangangailangan. Siyempre, iba pa rin po yung nasa barko ang trabaho. Kaya sabi ko, bahala na si Lord. Gawa ng wala naman talaga tayong magagawa sa sarili natin eh. Kaya buti na lang po, kahit paano, may tulong po yung easy na ibinigay po sa akin para makapagpasimula ng
aking buhay. Yung pong tulong na binigay ng EC ay buhay na po yun para sa akin. Kasi po, talagang wala na pong trabaho din noon. Wala naman pong panggastos. Siyempre po, may mga anak din naman ako. Kaya yun po ang naging pangkabuhayan namin sa araw-araw. Meron pong sickness benefit sila ibinigay na 4 months po sa akin. After po noon, may binigay po silang partial disability benefits for 2 years po. Monthly ko po natatanggap. Nung matapos po yung therapy ko sa company, inoferan po ako ni Sir Renz po ng therapy na sasagutin ng EC. Kaya tumagal po ito ng 12 session. Napakalaking tulong po para sa akin. Tapos binigyan pa po ako ng EC ng assistance. Ito po ang naging pasimulang kabuhayan namin. Bumili po ako ng sewing machine. Kaya yun po ang naging pasimula namin. Gumawa po kami ng mga bedsheets. Tapos nung may benta na po, hindi naman po siyempre araw-araw may bibili ng bedsheet ng tao. Kaya naisipan po namin magpasimula ng sari-sari store. Kaya pasimula po sa konting bigas, konting groceries. Kaya yun po ay umipot lang po yung kaunting puhunan na naibigay sa amin ng EC. Hanggang sa ngayon, yun po ang nagpatuloy na kabuhayan po na. Nagpapasalamat po ako sa ECC dahil kayo po ang kinasangkapan ng Panginoon para maipagpatuloy ko po yung aking kabuhayan. Kaya ganoon na lang po ang aking pagtanaw ng utang na loob sa inyo at pasasalamat. Sana po patuloy kayong kasangkapanin ng Panginoon sa marami pong mga taong nangangailangan. Maraming salamat po sa ECC. Ako si Nonilon Mantillas, dating si Ferrer, na aksidente ng dahil sa trabaho. Negosyante na ngayon, nakabangon sa tulong ng ECC. #ECC Work Related sa DZRH. Yan po mga kaibigan ang nakaka-inspire na kwento muli ni Kuya Nonilon. Alam mo, Idikay, natutuwa ako sa mga istorya natin na ganito, no? Bukod sa nakaka-inspire, natututo tayo na yung, alam mo yung may mga buto pala. Di ba? Yung mga technical na pwede palang gawin, ano? Pwede palang magawa. Oo, total hip replacement yung Oo, nangyari total sa hip. kanya. Konting dulas, 3 steps, 'di ba? Kaya Tapos nga. sobrang Oo. laki ng surgery na kailangan niyang pagdaanan para lang sa kaunting pagkadulas. Na pag imagine mo, ay ganun pala kalaki yung naging problema. Oo, di ba? oo. Dulas tapos nabali, di ba? Tiis niya lang yung sakit. Sabi niya nga, 'di ba, 2 months bago siya na check up, 4 months bago siya na pauwi ng Pilipinas, tapos full surgery. Pero ang nakakatuwa talaga sa mga Pilipino, 'di ba? Yung kaya-kaya nila i-describe in detail kung ano yung ginawa sa kanila. As if gising si Tatay Nonilon nung ginagawa sa kanya yung opera. Di ba? As in, Oo. pinapakita niya pa talaga paano ginagawa. Di ba? Diba? Ini-imagine ko, ang sakit to na. Oo, may roskas, May may roskas. bola, may plate, di ba? Parang gano'n. Kulang na lang pati lagari. Oo, so parang alam ko na ngayon yung paano magpa-total hip replacement kasi very detailed yung explanation niya. Oo, tsaka yung paggaling talaga. Imagine mo, kung magaling ka, buti na lang. Di ba, nandiyan ang ECC. Di ba? Oo nga, Miss May. Saka nakakatuwa yung negosyo na napili nila, di ba? Yung marunong sila manahe, manahe. gumawa ng bedsheets. Pero tama din siya kasi hindi naman araw-araw bibili yung mga tao ng Yes. cover kama. Pero ang bilis ng ano niya, no? Ng paglipat sa isang panibagong negosyo. Oo, marunong siya mag-pivot, diba? Parang pivot, gano'n. oo. Saka yun nga, hindi lang naman sari-sari store. Nakita ko sa signage niya, may dry goods siya, diba? May food items din sila. So, multifaceted yung kanyang napiling negosyo. Yes. Na I'm sure nakakatulong nga sa kanilang pamilya. Nakakatawa doon sa mga nakikinig kasi may video talaga na action video na nagtatrabaho talaga sila ng kanyang may bahay. At, Oo. Oo. Tsaka hindi kayo, no, yung mga seafarer, pagka ganito yung nangyayari sa kanila, talaga ang laking depression nun, ha? Kasi di na sila sabi niya, di ka na makakasampa ng barko. tama yan. Yun ay, ang katumbas nun ay kabuhayan talaga ng pamilya mo, di ba? At saka alam naman natin kung ano yung ginhawa kapag umaakit ng barko ang, di ba? Syempre, Mga padre de pamilya. sanay sila sa, medyo syempre maalwan yung buhay, Yes, continuous ang di ba, ang remittance ng Remittance. kita. So, tapos biglang maliit na lang.
Pero yun na nga, kahit na anong mangyari, na pagtatagpi-tagpi, di ba? Kailangan pagtulong-tulungan para makatawid naman tayo. Kaya nakakatuwa yung mga ganitong kwento talaga. Kasi alam mo, kahit na anong adversity mangyari sa buhay, pwedeng bumalik. Kaya yung mga kwento ng pagbago, nakaka-inspire talaga, Miss May. At harinawa, naka-inspire ulit tayo ngayong umagang ito ng Miyerkules Idikay. Lalong-lalo na syempre doon sa mga, actually yung trabaho ngayon, dapat talagang pinahalagahan Idikay. Yes, Miss O kasi May. yung mga ganong pangyayari, di ba, di mo naman inaasahan, sabi nga natin, aksidente, tapos bigla ka mawawalan ng trabaho, o paano pag walang umaalalay? Tama Diba? yun. Kaya nga, dapat lagi kayong updated sa inyong remittance. Yes, tama. Lagi, oo. Hindi, lagi nandito ang ECC para po tumulong kung sakaling mangyayari itong mga aksidente. Pero again, lagi natin i-remind, sabi nga ni Edie Jomar, the safety man, diba? Kailangan mag-iingat tayo kasi walang kapalit, diba? Yung pinagdaanan na hirap at adversity ni Tatay Nonilyon could have been avoided kung dapat mas maingat or mas, diba, tama. aware tayo sa mga lugar natin. Ganyan. Oo. Yes, Idikay. So, eto na, ibigay na muna natin yung pinakahihintay na... EC Question. Ayun. Alam mo, Miss May. Dalian mo, Idikay Parang isihan mo lang gusto kong itanong kung paano yung procedure ng total hip replacement. Sabi naman ba, paano nga ba? Ay, pero kung kayo pa yung nanood at nakinig, alam nyo, minumuestra pa nga ni Tatay Kuya Nonilyon. Nonilyon, So, wag na naman natin silang pahirapan, Miss May. Ang ating easy question for this morning, ano po yung pangunahing trabaho ni Tatay Nonilyon nung nasa barko pa siya? Yun, no? Yun, no? Trabaho, Trabaho. Easy talaga yun, Oo, easy yun. I think na-mention siya several times. Yes. Pero I'm sure maalala natin mga listeners at viewers kung ano yung trabaho ni Tatay Nonilyon. Yun. Lalong-lalo na kung mahilig kayo kumain. Yan. May clue pa talaga, no? May kinalaman ba to sa kusina? Hindi, Oo, joke lang. Ganyan. Yun ang mga clue natin. Di ba? Kaya sa ating po mga listener and viewers, i-comment lang po ang tamang sagot sa aming comment section kasama ang hashtag ECC Work Related. At syempre, huwag kalilimutang i-share ang live streaming. Dahil po share badge, hindi po kayo mapipiling manalo. Tutok lang po kayo dahil marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng hashtag ECC Work Related. Hashtag ECC Work Related sa DZRH. Oras natin mga kaibigan, 25 minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga at syempre nagbabalik pa rin po ang ating hashtag ECC Work Related. Kasama pa rin natin ECC Executive Director Attorney Kaima Velasquez. Idikay, Magandang umaga, Miss May. At syempre magandang umaga ulit sa ating mga nakikinig at nanonood ngayong umaga. Ay, nako. Excited na tayo mag-discuss ngayon, Miss May, yes, diba? diretso na tayo, Idikay, sa ating talakayan, sa ating discussion ngayon pong Happy Wednesday morning. Ito, pag-usapan natin. Kasi doon sa mga nakaraang episode natin, Idikay, alam naman natin na nakasama natin si Commissioner Alan Montaño, napag-usapan natin yung role na ginagampanan ng employees representative sa commission. So, ngayon ay pag-usapan natin paano po kung ang manggagawa ay nagkasakit pero ang pagkakasakit niya wala dun sa sinasabing listahan ng compensable diseases. May benepisyo pa rin bang pwedeng makuha mula sa ECC, Idikay? Oo nga, Miss May. So, dun sa mga bagong nagsusubaybay sa ating programa, meron kasi ang ECC ng 33 na compensable diseases na nakalista na. Kumbaga, ito ay napag-aralan ng masusi at mabuti na nai-relate na natin yung pagkakasakit dun sa trabaho na ginagampanan nila. Ngayon, merong syempre, 33 lang tong sakit na to. So, merong mga pagkakataon na nagkakaroon ng sakit yung manggagawa na wala dito sa listahan na to. At kahit wala sila dito sa listahan, maaari pa rin silang makover. Ginagamit natin dito, Miss May, yung increased risk theory. Ano po yun? Oo, yung Ibig sabihin nun? Miss May, parang ang hirap na isipin, di ba? Pero parang pag tinagalog natin yung increased risk, tumaas yung pagkakataon, Yung peligro. peligro, oo. Tumaas yung peligro mo, magkaroon itong sakit na ito dahil sa iyong trabaho. So, ang basis na ginagamit natin dito, kahit na hindi siya nasa listahan, kung yung propensity, kung yung pagkakataon na lumala yung sakit mo dahil sa trabaho mo, ay pwede i-cover ng ECC. So, marami tayong mga example na pwede i-discuss dito, pero ang importante i-highlight dito is yung
hindi siya required na nakalista particularly. So, yun nga, mismo yung mga tanong dati na ating mga listeners at viewers, di ba, na-receive natin. Sinasabi natin, ganito po kasi yung sitwasyon niya, parang hindi po work-related. Pero ang sinasabi po natin palagi, itry po natin i-submit kasi po meron tayong medical evaluators talaga na handang mag-review ng mga cases at ina-apply po natin itong increased risk theory para po at least malaman natin kung pwedeng ma-cover or mabayaran ng kanilang claim under dito sa theory na ito. Oo, meaning may consideration ang ECC dun sa Yes, mga Miss sabi nga May. natin parang imposible yatang makover or masakop Oo. nung compensable. Yes, Oo, Miss pero may May. mga konsiderasyon. So- At yun yung actually yung mahabang pinag-usapan natin last time, 'di ba? Oo, 'di ba, Oo. si Commissioner Na Montaño. Meron pa siya may mga recommendation din siya. Meron din siya recommendations kasi ang hina-highlight ni Commissioner Montaño is yung cancer nga naman na pwedeng caused by stress at dahil ang stress ay nanggagaling sa trabaho Tama, na lagi nating alam na ating mga listeners at viewers na totoo yan, may stress talaga tayo sa Correct, trabaho. correct. Maaaring maging basis or maaaring maging work-related ang pagkakasakit na empleyado ng Oo. cancer. Kanina nga nabanggit mo po hindi kasama sa increased risk, no, yung increase na peligro, yung pagkakaroon ng sakit bago makapasok sa trabaho manggagawa. Pero paano kapag bigla pong na-stroke? No, dahil may pre-existing na siyang sakit, may konsiderasyon o paraan pa para makakuha ng benefits pa rin sa ilalim ng EC program, Ilikay. Yan, Miss May, di ba? Yun nga, parang ang increased risk theory, tumataas yung pagkakaroon mo ng sakit dahil sa trabaho mo. Pero hindi nag-a-apply ito sa mga pagkakataon na meron ka ng sakit simula pa lang ng trabaho. So, ibig sabihin nito, hindi naman kasalanan ng trabaho mo kung bakit ka Yes. nagkaroon halimbawa ng diabetes or hypertension, pre-existing conditions yan. Pero kung habang nasa trabaho ka, 'di ba, hindi naman compensable disease halimbawa ang diabetes. Pero halimbawa ang trabaho mo tagatikim ng products na tsokolate. Hindi, 'di ba? Tamis. Oo, parang Every ganun, now and quality then. control Oo. assurance product manager ka, 'di ba? At ang trabaho mo ay make sure na good quality yung produkto na nilalabas ng iyong factory or yung restaurant at compelled ka na kumain itong pagkain na ito. Maaari nating connect na ang diabetes ay work-related kasi 'di ba? Yun nga may connection. Hinahanap natin dito lagi, Miss May, yung connection. So, meron kami isang case na noteworthy. Ito naman, public worker siya. So, ibig sabihin, GSIS yung may cover sa kanya. So, ang nangyari sa kanya, na-stroke siya habang nasa company vehicle. So, dahil nasa company vehicle siya, pero, so parang work-related. Pero dahil ang hypertension at diabetes niya pre-existing at hindi work-related, so parang nagdududa yung GSIS kung work-related ba to? So, initially, na-deny siya. So, yan, Miss May, yung mga pagkakataon na nade-deny siya ng system. Sa unang tingin, mukhang hindi work-related. Pero nung naapela siya sa ECC, nakakita tayo ng mga circumstances na na-stress siya. So, pinagbuhat siya, ng mabigat na naging sanhi para lumala yung kanyang hypertension, na nagdulot ng stroke, siguro mainit nung time na yon. So, yung patong-patong ng mga detalye na nag-describe dun sa insidente, maaari talagang gamitin para maging basihan, para ma-approve yung kanyang claim at Ayun. mabayaran siya ng easy benefits. Oo, meaning maaring saklawin na. Yes, Miss May. Oo, meron tayo isang example, Ilikay. Paano kung ang manggagawa madalas na nagpipigil ng ihi? Ayan, Uy, naku. ito totoo to. Ha? Totoo yan. Dahil na rin sa nature ng kanyang trabaho. Ay, kami may ganyang pagkakataon kami. Kung sakaling magkasakit siya sa bato, covered pa ba ito ng EC program? Oo nga, Miss May. Minsan kasi may anong tawag natin yan, end-stage renal disease, diba? Yan yung sakit sa bato, yung madalas na nangyayari, kailangan mo mag-dialysis or kailangan mo magpa-organ transplant. Usually, typically, hindi covered dito. Pero meron kami isang case, Miss May, na desisyonan na covered siya. Siya naman ay isang bank examiner. So, sa trabaho niya sa bank examiner, nagbabiyahe siya na malalayo kasi kailangan niya inspect yung mga lugar, yung mga iba't ibang branches ng bangko. So, napatunayan na dito sa mga pagkakataon na ito, nagpipigil siya ng ihi kasi nga malayo yung biyahe, walang stopover. Yes. Oo, so work-related siya. At napatunayan din, na-establish din yan, na dun sa mga pagkakataon na yun, bawa nasa opisina siya at hindi siya pwedeng lumabas, walang adequate source ng water, so hindi siya nakakainom adequately.
ito yung mga factors talaga na alam natin na nagko-contribute sa, yan, mamaya, gawin nating safety pabaon to, Miss May, di ba? Parang ganun. Oo nga. Na, itry po natin uminom ng tubig, wag po nating hayaan na ma-dehydrate tayo. At syempre, Yes. wag nating pipigilan yung punta po sa restroom kapag kinakailangan. Ayun. Ito, tama-tama. Ito yung binabanggit ko sa'yo. Kami. Ay, naku. May isa example. Oo, kasi like kami, pati yung mga call center agent, yan pwede din yan. And then of course, yung mga teacher, Ay. di ba? At kami na mga journalist, mga broadcaster. Oh, so halimbawa, nagkasakit kami sa lalamunan naman this time, ano? Oh, so covered ba yun ng ano? Ay, ng nako, basic Miss May. program? Lagi ko sinasabi sa'yo, ngayon medyo hoarse yung voice mo, di ba? Parang work-related ba yan, di ba? Pwedeng i-claim. Pero Miss May, oo. So normally, syempre yung pagkapaos, minsan dahil lang po yan sa ating pagkaraoke kagabi or nakipag-away kasi yung misis na joke lang. Ito yung mga example na nagkukos ng yung sore throat or hoarse na voice. Pero po, sa ECC po, meron na po kaming nabayaran na claim na ganyan. Siya po ay call center agent for 17 years. So, hindi naman natin di-disclose yung mismong account niya or company. So, dahil napatunayan na yung kanyang sakit, vocal cord disorder, na nag-arise dahil sa kanyang trabaho sa call center for 17 years. So, ang sakit niya specifically is spasmodic dysphonia, na bihira siya na sakit talaga sa boses. Yes, Na pinipigilan din talaga, napigilan na siya na ipagpatuloy ng normal yung kanyang pagtatrabaho. Siya po ay na-cover ng ECC. And alam mo, Miss May, ang nakakatawa dito, kwento ko lang sa'yo, personal note. Nanay ko kasi, public school teacher siya for 40 years. At nung bata siya, magaling daw siya kumanta. Lagi ko siyang nilaloko. Hindi naman eh. Pero, Sample nga ID. kaboses ko lang po si Miss Regine. Kaapelido ko lang, hindi kaboses. Yun pala yung joke. So, ngayong nag-retire na siya, very noticeable na talagang hindi niya na nabawi yung kanyang boses. So, 5 years, more than 5 years na siya na-retired. Hindi niya na talaga mabawi yung hoarseness. So, permanent disability na yun in theory na hindi mo na kaya magsalita ng malakas. Kasi talaga namang ang hirap manaway ng Totoo. elementary school students, di ba? Araw-araw sisigawan mo yan. Araw-araw magtuturo ka. Kumbaga, nagtuturo ka, nagdidiskusyon ka na, nagsasaway ka pa. Nagdidisiplina ka pa. Nagdidisiplina ka pa. Oo, napakahirap Oo talaga nga, ng no? trabaho ng ating mga teachers. So, kung yung kanilang sakit, talagang mapapatunayan. Yan nga, very good example, mga media broadcasters, reporters, teachers, Oh, call tsaka may mga center kilala agents. tayong ganyan, na mga media broadcaster. Oo, kaya lang kasi ang gagaling nyo eh. Kasi kahit na hoarse yung voice nyo, galing nyo pa rin magbalita at mag-share ng information. Kaya Kahit iba na yung hindi timbre. kailangan kiniklaim eh. Parang nagiging personality or character voice yung boses, Miss May. Kaya, Ayan. so yun, pwede pala. At least now, I know na. You know na. So, alam na natin, Miss May, file na yan. Ito, pag-usapan natin. Pag arthritis, alam natin to. Pero alam mo, pag nagkaka-age, di ba? Yung sakit doon, arthritis, lumalabas yan eh. Dahil syempre, maghapon nakatayo sa trabaho. Kagaya nung mga nasa mga mall, di ba? Mga sales personnel. At syempre, mga teacher din. Pati mga teacher. Oo. So, yung ba, sakop pa rin po yan ng isip. Ayan, Miss May. So, madalas arthritis, hindi yan lista. Hindi yan kasama sa listahan, definitely. Pero, yun na nga, arthritis din, madalas nakakorelate natin yan. Mana talaga, may arthritis talaga yung tatay ko rin, di ba? Or bad diet, yan yung mga madalas na sinasabi nating dahilan ng arthritis. Pero may mga pagkakataon na pwede siyang i-connect sa work-relatedness. So, paano nangyari yan? May isa kaming case na desisyonan ng Korte Suprema. Siya po ay isang public school teacher for 32 years. So, 32 taon siyang public school teacher at lagi siyang nakatayo. Siyempre, yun na nga, mahirap magturo. Nagtuturo ka na, nananaway ka pa, nagdidisiplina ka pa. So, all of these things, sama-sama, na nakita ng Korte Suprema na mga dahilan para maging work-related yung kanyang arthritis. So, kahit na na-deny siya initially ng GSIS, na-deny siya ng ECC, ng ECC. nakaabala siya ng Court of Appeals, na-deny pa din. Pero pagdating sa Supreme Court, ayan, Panalo. na-approve. Oo. So,
again, ito yung sinasabi natin, Miss May, mga pagkakataon na kung tingin nyo merong connection talaga at kaya nating patunayan sa pamamagitan ng ebidensya, yan, mga job description or incident report na nangyari yung isang insidente na yun prior. Halimbawa, kasi minsan kailangan mo i-establish sa sunod-sunod na mga pangyayari yung work connectedness nung iyong pagkakasakit, maaari pa rin talaga natin makonsider yan at ma-review para malaman natin kung pwede natin bigyan ng mga benefits. Miss May. Tawag nga nila dyan, arthritis daw eh. Arthritis. Arthritis. Bago yan, Miss May. Ngayon ko lang narinig. So, Arthritis. I will, gagamitin ko yan sa future. Arthritis. Arthritis. Sakit naman talaga. Aray ka Oo, talaga. masakit talaga eh. Ayun. Ito, pag-usapan naman natin, paano po yung mga nagkaroon ng sakit sa baga? Ito yung lungs. Marami nito. Ayan, covered din po ba yan sa ilalim ng ECP? Ayan, Miss B, bagamat kasama sa list na occupational diseases ang lung disease, dapat ang nature ng work ng manggagawa ay na-expose sa mataas na level na chemical or paggawaan ng plastic, ganyan. So, yung kumbaga may exposure. Meron kasi kami minsan na isang case ng janitor sa pampublikong paraan na nagkaroon ng cancer sa esophagus at pulmonya. At kalaunan ay namatay matapos maglikod sa government ng 31 years. So, cancer sa esophagus at baga. Nadanay ito ng GSIS at ECC, pero napag-alaman na may kinalaman dun sa trabaho niya, yung kanyang pagkakasakit. Paano? Kasi pag naglilinis siya, Expose. oo, Exposure. kasi pag naglilinis siya, nakaka-inhale siya ng chemicals. Tama, oo. 'Di ba? So parang yung pag-inhale mo ng chemicals ng cleaning materials, halimbawa muriatic acid, Clorox, parang ganyan. Mga chemicals to na dapat nag-iingat ka pag ginagamit mo. Pero siguro hindi siya na-provide ng mask kapag ginagamit niya itong mga chemicals na to or ng gloves. So, pagdating sa Korte Suprema, pinagbigyan yung kahilingan ng kanyang mga kamag-anak na naiwan na i-compensate yung kanyang pagkamatay. At kahit na ito, ayun nga, sabi, di ba, ni Commissioner Montaño last week, yung cancer. Ito, cancer ng esophagus. Oo, at ng baga. So, na-connect natin. Siguro, wala din siyang lifestyle na habits, halimbawa, ng paninigarilyo or na magkukos nun na diretsyo na hindi work-related. Kaya, napagbigyan siya ng Supreme Court at na-claim niya yung kanyang pagkakasakit sa ECC. Oo, tsaka dun sa tagal niya sa trabaho, yung exposure, tama yun eh, no? Oo. So, doon niya yun nakuha Yung talaga. paulit-ulit. Kung pumasok ka naman sa kumpanya nang wala ka naman kahit na anong sakit, di ba? Paglabas sa baga. mo. Oo. Tapos, imagine mo, 3 decades na nagtatrabaho. Oo. Talagang pakikinggan ka ng Supreme Court. Alam mo naman sa Korte Suprema, di ba? Pag may nakita eh. No? Oo, talaga. Na dahilan. Oo. So, ang bilin natin sa mga manggagawa, i-document po natin, maglagay tayo ng, yun nga, yung report na inyong, bawa nagpunta kayo sa clinic, di ba? Magpagawa po kayo ng medical certificate or ipalag nyo po sa easy logbook yung pagkakasakit niyo kahit po minor. Kasi po ito yung mga bagay na makakapagsuporta ng claim nyo kung sakali po na wag naman sana na lumalayo yung pagkakasakit. Oo. So, ito, pag-usapan na natin, yung mga magagawa natin na nakararanas. Ito nga, mga pinag-usapan ng occupational diseases. So, paano po mag-file? Ayan, para nang sa ganun. Ayan. So, tuturuan natin kayo mag-file. Huwag po kayo mag-alala. Again, pag hindi nyo po naalala ito, pwede nyo pong balikan yung aming nakasave na video sa Facebook at sa YouTube. Pero po, kailangan nyo pong kumpletuhin yung mga kinakailangang dokumento katulad ng medical records, of course, laboratory tests, at syempre yung employment records na nagpapatunay na trabaho yung naging sanhi ng inyong pagkakasakit. Para sa nasa private sector, punta po tayo sa inyong HR officer or admin officer kasi sila po yung may access dun sa My SSS na account kung saan po pwedeng i-report yung inyong sakit or aksidente na kailangan nyo po i-claim. Both sickness and disability po para sa SSS at para din po sa Employees Compensation Commission. Para naman po sa pampublikong sektor, kailangan po pumunta sa pinakamalapit po na GSIS branch na malapit sa inyo. Sinabi ko na malapit, pinakamalapit po. Ayun. Balikan natin idikaya, no? Kasi napapag-usapan na natin ito from time to time. Yung mga dahilan, kanina napag-usapan na natin paano ma-approve or ma-disapprove yung easy claim na manggagawa. Kahit na yung pagkakasakit po at pagkakaaksidente ay nakuha nga sa trabaho. Ayan. Merong mga particular talaga, no? Oo, bagamat layunin ng Employees Compensation Commission na i-cover lahat po ng klase ng pagkakasakit or pagkakaksidente dahil sa trabaho o nangyari habang sila ay nasa trabaho. May mga sitwasyon tayo na hindi
talaga maaaring makompensate. Kasi ito yung tinatawag natin na accepting circumstances. Kung saan hindi maaaring makakuha ng benepisyo manggagawa. Kasi very obvious kung bakit. So, kumbaga, hindi naman po kami nag-exclude ng dahil lang naisipan namin na exclude ang circumstansya na ito. Kundi dahil gusto po natin na panatilihin din yung safety at health ng mga manggagawa sa mga lugar. So, halimbawa, ipapakita ko na agad yung una na accepting circumstance natin, intoxication or pagkalasing. So wala namang pagkakataon talaga na naaksidente ka dahil sa pagkalasing mo na talagang may magbabayad sa'yo, di ba? Sa traffic nga, di ba? Yung anti-drunk driving law, di ba? Hindi ka pwede na nag-ooperate ng vehicle pag ikaw ay nakainom or nakalasing, or lasing. So pag naka-aksidente ka niyan talaga, napakalaki ng penalty. Pwede ka pang makulong dahil dyan sa ginagawa mo. So same goes with someone na nagtatrabaho. Hindi ka pwede magtrabaho. Lalo na machine operator ka tapos medyo lasing ka, 'di ba? Tapos nakain ng makina yung kamay mo. So sabihin mo, ay work-related. Totoo, work-related. Kaya lang, lumaki kasi yung peligro na hinaharap mo dahil syempre hindi full yung capacities mo para gampanan ang iyong tungkulin. Ang pagkakalasing talaga, malaking factor para magkaroon ng aksidente. Yun nga walang ginagawa na lasing, naglalakad lang, bisbit. Sumusuray, tumutumba, nadadapa. Tama. Lalo na siguro yung may task, di ba? Machine operator, driver ng hard ng equipment, di ba? Ng construction equipment. Umaakyat sa tulay, umaakyat sa yung mga aksidente natin, di ba? Yung nakuryente. Kahit na work-related talaga, kung mapatunayan na kayo po ay intoxicated or lasing, hindi po talaga tayo makakapagbayad niyan. Ayan. Ito pa isa, willful intention to harm oneself or another. So, kung kayo po ay talagang tinatangka nyo, halimbawa na mag-suicide or saktan nyo yung sarili nyo, sinadya nyo pong ipasok ang inyong kamay at may ebidensya po na nagsasabi at nagpapakita na talaga pong hindi nyo po hindi aksidente at talagang sinadya. Yung pagkakataon na na-aksidente kayo, na nangyari yung insidente, hindi po talaga natin maaring bayaran ito. At ito pa, yung willful intent to harm another. Ayan yung ikaw mismo yung nag-a-attempt na saktan yung kasama mo sa opisina. Baka nag-away mismo. Marami ka bang ganyan na naririnig? Yung mga nag-aaway, di ba? Yung nagsusuntukan sa trabaho or minsan nga nagsasaksakan or nagbabarilan. Oo, ngayon mismo yung mga ganyan. So, kung ikaw yung proponent, ikaw yung gustong manakit sa kapwa mo, at nagantihan ka or nasaktan ka, hindi ka po mako-cover ng ECC. Pero po, para po dun sa manggagawa na nasaktan nung nananadya, covered po yan. So, yan yung mga pagkakataon talaga na kailangan hindi po ma-reward yung maling ginagawa ng manggagawa. So, pagkalasing, nananakit ng iba or nananakit ng sarili. Parang Ilikay recently lang, di ba, may nangyari yung sa barangay. Anong tawag ito? Nag-flag racing ceremony, di ba may namaril? Ganun ba? Hindi ko napalitaan, Miss Pero May. dating kagawad pa yata or parang katatanggal lang. Parang ganun. Pwede ba yun? Oo. Tapos barangay, dami patay. Tapos isa doon yung kapitan. Flag Pati racing yung kapitan, Tapos flag racing ceremony. So, obvious na nasa work sila at may nangyaring insidente, covered po yan. Lalo na po yung kapitan, public servant po, I'm sure covered po siya ng GSIS. Yung mga kagawad po, dapat po makapag-file sila kasi work-related, yun nga. Ang dami. Sa Amerika, maraming ganyan, Miss May, di ba? Yung mga mass shooting sa school. Yes. Buti na lang dito, hindi naman masyadong ganun. So, ayan. At yung huli pong pagkakataon na hindi deny po ng ECC yung claim is kung meron pong notorious negligence o matinding kapabayaan. Ayun, oo nga. Pagka ganyan, paano ba yan dinidecide? Yun nga, Miss May. Notorious. Oo, Ano yung pinaka-notorious? Talaga nilagyan natin ng word na notorious kasi yung simpleng negligence lang, hindi naman natin i-deny yan. So, halimbawa yun nga. Halimbawa, binigyan ka ng employer mo ng PPE tapos nakalimutan mong isuot nung nangyari yung aksidente. Hindi naman sobrang notorious kung mapapatunayan na nakalimutan mo lang that time. Simple negligence lang po. Pwede pa rin bayaran. Pero po kung notorious na talaga, kumbaga, nilagyan na ng sign ng employer mo na please wear your gloves before operating. Tapos nilagyan na ng harang na do not proceed without proper PPE or equipment. And yet, ikaw pa rin mismo pinagpilitan mo na gawin yung trabaho mo nang wala itong mga PPEs na ito. Ito ay notorious na negligence talaga. Na, antindi na. Oo, Kapabayaan. matinding kapabayaan. So, halimbawa, umakyat ka ng building, binibigyan ka ng harness. Tapos sabi mo, ayoko.
nagagalit na yung supervisor, bumalik ka dito, kakabitan kita ng harness, parang gano'n. At ayaw mo pa rin bumalik. Tapos nalaglag ka. Yan, notorious negligence talaga. Yan. Matinding kapabayaan. Oo, meaning meron talagang ganyan mga kaso, no? Na, Meron talaga. nade-deny Oo, Miss application. May. Kasi yun nga, kailangan, yun nga, may safety officer tayo, di ba? Didiscuss natin ni ED Jomar yung occupational safety and health protocols, yung construction safety and health programs ng mga construction locations. So maraming mga rules in place para po panatilihing ligtas at malusog ang ating mga manggagawa. At kung mabayaran po ng ECC lahat kahit na notorious negligence yung ginagawa natin mga gagawa, hindi po natin, mare-reward natin yung wrongdoing. Kumbaga, binibigyan po natin sila ng encouragement na, sige, okay lang kasi babayaran ka naman ng ECC kahit pabaya ka. So, dapat po magkatulong tayo na panatilihing malusog ang inyong mga katawan para po hindi nyo kailangan mag-claim sa ECC. Tama. Paano pagka nadi-deny, again, ito yung application, no? Para sa EC benefits. Ayan, so anong gagawin para maapila? Ayan, pag-usapan ulit natin. Ay, naku, Miss May, pagka na-deny naman ng unang-una ng system yung inyong claim, GSIS or SSS, maaari pong muna mag-file po muna ng motion for reconsideration. So, dalawang pagkakataon agad from SSS or GSIS, mag-file muna po kayo ng motion for reconsideration kasi baka naman, meron kayong hindi lang naisubmit na dokumento at pwede nyo pong ihabol para ma-reconsider nila ang inyong claim. Kung sakali naman po na sa after ng motion for reconsideration, ma-deny pa rin po ulit. Maaari nyo pong i-apila sa Employees Compensation Commission diretso ang inyong claim. Meron naman po kaming proseso kung saan pag nag-motion for reconsideration ka at na-deny, i-aakyat po ng SSS or GSIS sa ECC ang inyong claim automatic for review. Pero po kung kayo po ay nagmamadali para po sigurado, pwede nyo pong idiretso sa amin yung inyong claim file or i-notify nyo po kami na kayo po ay apela sa desisyon ng SSS or GSIS para po ma-actionan din po namin agad. Ayun. Susunod po. So, ayan, dami nating avenue, di ba? Kung dinenay ka pag ng ECC, wala na pong motion for reconsideration sa ECC. After po ng denial ng ECC, meron po kayong 15 days para naman po magsampa ng apela ninyo sa Court of Appeals. Ayan. So, nakailan na tayo. First sa SSS GSIS, motion for reconsideration sa SSS GSIS. Appeal sa ECC, 3 na. Tapos pwede ka umapela sa Court of Appeals, pang-4 na apela. At huling-huli, kung sakali po na ma-deny pa rin ng Court of Appeals ang inyong claim, meron pa pong pang-5 avenue is iakyat po siya sa Supreme Court. So, 5 pagkakataon po para may tumingin po sa inyong kaso kung work-related to or hindi. So, ayan yung proseso natin sa ganyan. Oo, sabi tuloy ni Jason Abulensya, health is wealth talaga. Tama ka dyan, Sir Jason. Nobody can agree more. Kami po ni Miss May, advocates po ng health is wealth. Ayun, kaya nga ingat-ingat talaga, napakahalaga ng pag-iingat. Tama Pag yan, pinag-usapan Miss natin May. lahat ito, doon nagsisimula. Ayan. So, Idikay, saglit lang. #ECC Work Related sa GCRH. Alam mo, pagka pinag-uusapan natin talaga at hinihimay natin, yung oras din natin namamalayan. Oo nga, biglang 10:50 na pala. Oo. Ayan, meron na. But anyway, maraming salamat, Idikay, kasi siguro naman nasagot po yung inyo pong mga tanong-tanong kanina, no? At napag-usapan po nating mabuti. At syempre, eto na. Siguro pwede na muna tayo mag-announce, Idikay, na ating mga winner sa ating easy question. Marami naghihintay at tiniis nilang pakinggan yung diskusyon natin ng malala dahil gusto nilang malaman kung sila po ay mapalad na nanalo ng ating easy merchandise ngayong umaga. So, bago ko sabihin yung winner, sabihin muna po natin yung sagot. So, nagbigay ng clue si Miss May. Nagbigay din ako ng clue. Yeah. Anong ating easy? Ang easy answer po natin ay kusinero. Siya po ay isang kusinero. Noon Yun, siya ay nagbabarko. Oo, si Tatay Nonilio. Kusinero. Oh, Kusinero. Diba? At syempre, mula sa kusina. kusina. May kinalaman sa pagkain. At ang ating winners po ngayong Sino umaga, Sir Jason Abulensya. Aba, Kaya naman pala nag-health is pala. wealth si Sir Jason. Oo. Number 1 na winner ng ating easy question for today. Congratulations, Sir Congrats Jason. po.
Mr. Marvin Miranda, congratulations. At syempre, Mr. Romel Kayabyab, 3 boys. Ang dami sumasagot, sila na napili. first three tamang sagot. Opo. Ayun. Congratulations sa ating mga winner. Pero syempre sa mga winner natin, hintayin niyo po yung message ng ating executive producer, Miss Peachy Gonzalez. Para sa inyong mga papremyo. Ayan, yung mga sabi nila, nag-worry sila, baka daw hindi si Miss Peachy yung nag-message. Tama yan, mag-ingat po tayo sa Ingat scammers. po. Marami pong ganyan. Hindi natin Oo. alam kung kailan sila mag-a-attack. Ayun, tama. At teka, sige, mag-safety pabaon muna tayo. Ay. Bago dun sa, meron yata kayong announcement, Oo di ba? nga. Sige, mag-safety babaon muna tayo. ECC Safety Pabaon. At syempre, hindi matatapos ang ating programa na walang safety pabaon ng ating Idikay. Oo nga, Miss May. Siyempre, yung example natin kanina, yung kwento ni Tatay Nonel reminds us na kailangan natin mag-ingat sa trabaho. Yes. So, paulit-ulit tayo. Ingat po tayo sa trabaho. So, kung sakaling may chance na madulas or may steps sa inyong trabaho, so basa, katulad ng kusina, di ba? May hakbang na pwedeng makatisod, bantayan po natin ito at exercise tayo ng konting ingat. Kasi yung kay Tatay Nonil sa kwento niya, di ba, parang pagod siya eh. Ang dami niya daw na ni-receive na provisions nung araw na yun. So siguro, sobrang pagod niya na, alas 10, alas 11 na ng gabi. So hindi niya na napansin masyado yung hakbang. So pagka ganito, dapat lagi tayo mas alerto. Bantayan natin yung mga ganyan. Sa mga live wire, ayan, yung mga laging nakukuryente, yun yung kasing malalala yung aksidente na nangyayari. Yes. So ingat po tayo, maging alerto tayo at aware dyan. At syempre, ngayon na papalit-palit ang weather. Buti hindi pa nag-uulan. Ingat po tayo sa baha. Bantayan natin ng weather updates para po alam natin kung kapote ba yung dadalhin natin at jacket at payong or kailangan ba naka-light colored shirt tayo para maiwasan ng heat stroke. Kasi ganun yung weather Yes. natin ngayon, Miss May, di ba? Oo. Either sobrang init or grabe naman yung ulan. So talagang perfect combination para magkaroon talaga tayo ng pagkakasakit. Ayan. Tapos So, pag umulan pa naman Idikay, ang init. yun, di ba? Hindi naman malamig. Paano nangyayari yun? Diba? Tapos may alimuom, di ba? Ay, ayun. Oo, sabi nga ng mga tatata, pag alimuom, totoo naman. Totoo naman. Pag naamoy mo yun. Yung unang aso ng lupa pagkatapos ng napakainit na araw. Lalo na yung diba? naglalakad ka, biglang umulan. Tapos naku. ang init-init ng lupa. Siguradong sakit yan. Diba? So alam niyo na dapat anong gagawin niyo. Huwag mo na kayong maglakad. Silong muna kayo. Silong muna kayo. Ayan, Miss May. So, gusto rin po namin i-share sa inyo yung announcements namin. Kasi meron Yes, po opo. kaming advocacy seminars po sa June 3 sa Dawin, Negros Oriental at June 5 sa San Juan, Siquijor. So, kung gusto niyo pong mag-join nito, interesado po kayo makaalam ng mga ECC information firsthand, dadating po ang aming advocacy team dyan sa mga lugar na yan at petsa na yan. At meron pong registration link na maaari niyo pong puntahan sa Facebook page po ng Employees Compensation Commission. Hanapin nyo lang po, Employees Compensation Commission, at makikita nyo na po kami. Kung sakali po, available din po sa ating website, www.ecc.gov.ph. Siguro pwedeng i-flash ng RHTV yung ating para mabasa. Ayan. Ayan. Oo. So, binigyan din natin sila ng QR code para po mas madali nilang maabutan yung lugar kung saan pwede silang mag-register para po maka-join sila nitong seminar at makita nila ang ating advocacy team na nagbibigay ng impormasyon first Ayun. hand. Advocacy and consultation. Oo. Join. Ayan. So, ang bilis ng oras, Idikay. Oo nga. Ayan. Alas So, 10, alas 11 na. sumapit na naman tayo sa pagtatapos at sumayin niyo ang kabuuan ng ating programa ngayon pong Happy Wednesday morning hanggang sa susunod na araw pa rin po ng Miyerkules. Ayan, marami pa rin po tayong tatalakayin sa Employees Compensation Commission. Idikay? Thank you, Ms. May. At kung meron silang karagdagang tanong, again, Facebook page po namin, hanapin lamang po Employees Compensation Commission at aming website, www.ecc.gov.ph. Ako po ang inyong action woman, Atty. Kaima Velasquez, na naniniwala na ang pag-aalaga sa manggagawang Pilipino ay pag-aalaga rin sa ating bayan. At syempre, maraming salamat. Ayan, Ma'am Cecil, Miss Ella, at si Miss Eleanor. Si EP, nasaan? Si EP Oo nga, Pitch. wala si EP Peach. Wala si EP Pitch. Oo nga Ayan. eh. Ayan. At syempre sa ating mga technician. Muli po, ako po yung Wonder Woman. Dito pa rin po sa ECC. Maybe nauhan. Magsama-sama po tayo hanggang sa susunod na araw ng Miyerkules. Dito pa rin sa Hashtag ECC Work Related.
Ayan, at tayo po ay susunod na po. Inaabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Pagkalipas lang po ng ilang saglit. Babalik po ako mamaya, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hours. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 10 ulit ng umaga, hatid sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho ng DZRH at ECC, Employees Compensation Commission. #ECC Work Related. Kasama muli ang action woman ng ECC, Executive Director Attorney Taima Velasquez at sina May Binauhan at Yuel Reyes. #ECC Work Related. Sagot ka ng Employees Compensation Commission.